kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablog! Tatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayaring na nakakagimbang at mga nakakatawang pansin eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablog! At narito na ang naglalagablog na mga balita sa DZXL 558. Tuloy sa mga balita natin ngayong anibersaryo ng EDSA Revolution. Sa Quezon City ho tayo, kami pa rin ang inyong mga kasama, Weng de la Peña at Barrio Beras. Sa QC, patay ang 2 sa 3 hold-upper matapos ito makipagbarilan sa mga pulis. Kaninang madaling araw lamang yan ay kay Police Superintendent Victor Pagulayan, ang station commander ng Station 11, sumakay ang 3 suspect sa isahong pampaserong jeep na may plakang PXV 731 na biyaheng Project 6 Pier. Pagsapit umano ng jeep sa barangay Tatalon, naglabas ang mga ito ng baril at nagdeklaraho ng hold-up kung saan 3 pasahero ang kanilang nabiktima. Nagkataon naman na napadaan ang jeep sa nagpapatrulyang pulis sa lugar. Napansin agad ito ng mga ang nangyaring komosyon sa loob ng jeep. Dito sinundan ng Mobile Patrol Group ang patrol ang jeep at ang bumaba ang 3 suspect ay sinitan nila ang mga ito. Ngunit nagpaputok agad ang mga suspect dahil upang gumanti rin ang putok ang mga kagawad ng Station 11 na naging sanhi ng pagkamatay ng 2 habang nakatakas naman ang isa pang suspect. Nakilala ang isa sa mga bangkay na si Leonardo Alvarez base na rin sa nakuhang ID nito. At wala pang pagkakakilala ng isang namatay. Na-recover naman ang 2 bag na tinangay ng mga ito at naibalik na rin sa mga biktima. Sa Maynila, masama na 5 po ang mga pera, cellphone at personal na bagay pa ng 2 estudyante at isang call center matapos na ma-hold up sa bahagi ng Ermita. Lay dumulog po sa Station 5 na Ermita Police yung mga biktima na sina Michael Angelo Cruz, 22 anyos, isang call center agent, at ang 2 estudyante naman na kinilala sina Vince Castellano, 19, at si Jeffran Jacob. Ayos naman ito, sakay sila ng pampaserong jeep alauna ng madaling araw nang magdeklara ng hold up ang 2 lalaki na armado po ng baril at patalim. Pagdating daw sa may Lagos Nilad, tapat lang ng City Hall. Matapos na masamsam yung mga gamit nila, agad din tumakas ang 2 hold-upper. Wala namang naabutan ang mga Ermita policemen sa nila sinagawang follow-up operation. Laborer nahulihan ng shabu sa Quezon City. May report si Rambo Labay, Silvestre Labay, i-radyo mo. Nakapit ngayon sa Station 10 ng QCPD ang isang laborer matapos ito'y mahulihan ng shabu ng magsasagawa ng anti-criminality campaign ang mga otoridad sa kanto ng Mapagbigay at Matapang Street sa Barangay Piñan, Quezon City. Kinilala ang suspect na si Alfredo Belhica, 50 anyos, presidente ng Mapagbigay Street sa Barangay Piñan, lungsod ng Quezon. Sa salaysay ni SP1 Conrad Lim ng Station 10 ng QCPD, nagsasagawa sila ng anti-criminality campaign sa naturang lugar nang ispatan nila ang suspect na may kahinahinalang pagkilos. Kagad itong sinita at kinapkapan, nakuha sa kanyang bulsa ang isang sachet na may lamang shabu. Aminado naman ang suspect na 5 taon na umano siyang gumagamit ng shabu bilang hindi umano siya makakatulog sa ginagawa niyang trabaho. Kasama mo sa Quezon City para sa DZXL 558, Silvestre Labay, Tatak, RMN. DZXL Bulat Palaro. Nasa 75 hanggang 80% pa lamang daw po yung kondisyon ni 8th Division World Champion Manny Pacquiao. Magit 1 buwan bago laban niya sa Abril. Wala pang 100% yung kanyang pagiging kondisyon. Ayon kay Assistant Trainer Buboy Fernandez, impresibo pa naman kahit paano pinapakita ni Manny sa kanyang training, lalong-lalong daw yung power punch nito. Una po dyan, 10 rounds sa punch meet sa loob ng wildcard gym ay sinagawa ni Pacman sa Jensen, kung saan sa ilang beses na natamaan na malakas sa suntok ng trainer.
At inamin niya na muntik na rin daw siya mawala ng malay. Muling sinabi ng trainer na hanggat maaari gusto nilang kagad na matapos ng Pinoy ring icon ang laban niya kay Timothy Bradley. Sa pamagitan ay inaasahan nilang knockout victory para mabawi ang naging pagkatalo nito sa Amerikanong boksingero. We got to take a stand now. Showbiz Balita. Everybody! Good morning, everyone! Good morning! Good morning! It's me! Hello, everybody! Hello! Ulit-ulit! It's me, Loli! Sandali lang, ha? May buburahin lang ako. Ano yung buburahin mo? Bubura ka din pala, ha? Listahan ng mga bansang pupuntahan ko. Buburahin ko lang yung Uganda. Dahil, di ba naibalita nyo kanina ano yun? Grabe naman yun. Oo, nabawal na ang katulad namin sa Uganda. ang sakit. Naku, ano ba yan? Posibleng ikulong pa yung mga nag-endorso ng homo. Ay, ayoko na dyan, Uganda. Hindi na ako pupunta, Uganda. Pagkado ka na. Okay, aminado ang actress na si Judy Ann Santos na gusto na nilang masundan pa ang bunsong anak nila na ni Ryan na si Lucio ngayong taon. Uy, nagmamadali. Kaya naman na pag-decide niyang huwag munang tumanggap ng mga proteksyon. Proyekto. Nakakain sa oras niya para sa kanyang pamilya. Ayaw niyang sumabak sa trabaho at pagkatapos ay address din sa huli kapag biglaan siyang nabuntis. Kaya iniwasan ni Juday na magkaramdam ng pressure dahil sa kagustuhan niyang mabuntis muli. Ay, yung ibang mga Pinay, kahit na pulo ng pressure, nabubuntis pa rin. Diba? Ay, naku. Paano? Sa sobrang pressure, inaaliw na lamang ang sarili. Okay. Sa Instagram account ng aktor naman, na si Oyo Boy Soto, in the other news, development, 6 weeks nang nagdadalang tao ngayon si Christine Hermosa. Sinundan na agad. At post na ang larawan ng ultrasound ni Christine. Sina Oyo at Christine ay may 2 anak na. So, pangatlo na yan. Wow. Sina Andrea Bliss at si Kiel. Nainampun naman na mag-asawa. Okay. Si Andrea pala yung una. At ngayon, susundan na ng isa. Okay, it's me, Loli. Loli, papapap. Hey, Loli. Hindi gasgas, hindi patras. Medyo madulas. Alright. Ito ang balitang panghimagas. Uy, holiday ba ngayon? Mga estudyante lang, di ba? So wala si PB. Mukha kasing estudyante. Tara wala si PB. It's the mystery. Eto Misteryoso. na. Magandang umaga po sa ating mga listeners. May titibay pa kaya sa baga ng isang Chinese man sa Chengdu, Southwest China? Hindi ko alam. Bakit? Dahil sa pamamagitan lamang ng kanyang mga ilong ay kayang-kayang lagyan ni Ni Yongbin ng hangin ang mga flat na gulong. Matindi pa yan sa vulcanizing shop. Nagpapahangin. Tayo nga hanggang kwan na nga yung bang sa lobo ng bata. Yung Balon. At hindi lang yan. Dahil sa loob lamang ng 21 minuto ay kaya niyang magbomba ng 4 na gulong ng truck na may nakatapak pang mga tao sa gulong. Yung tinutuntungan pa yung gulong habang binobombahan niya. Ayos. Gamit ang 40 metro na rubber hose, ipinapasok ito ni Yongbin sa kanang butas ng kanyang ilong at dito niya palalabasin ang hangin habang tinatakpan naman niya ang kaliwang butas ng kanyang ilong.
halos 8 taong pinag-aralan ni Yong Bing ang nostril tire inflation. Nagsimula ito nang payuhan siya ng doktor na magpahangin ng mga lobo sa pamamagitan ng kanyang ilong. Ngunit hindi na challenge si Yong Bing kaya mga gulong ang napagtripan niyang. Challenge eh. Yan ha. Gulong naman. Yan. Oh, Ganyang katindi si Yong Bing. matindi. Yan. So May yung, nakapatong pang tao. yung hose, may hose pa pala siya. may hose, nakapasok Yung parang sa ilong. daluyan ng hangin na nanggagaling sa ilong niya. Sabay-sabay niyang binobombahan yan. Lupit. Ano? Malupit ito. Ang hangin naman ng taong yan. Yan po ang balita panghimaga sa inyo ni Misteryoso. May kilala ka bang mahangin dito? Oh. Wala Wala, nakitindi wala. pa sa hangin ito ni Yongbin. Oo. Ang lupit nito. Pero meron din mga lalaki na kaya rin gumawa ng ng kwan. Magpalobo. Pero ibang klase naman to si Yongbin. Oh, magpalobo ng tiyan. Ano ka naman nun? Buhay kang bata ka. Yan po ang sabi sa inyo ni Misteryoso. Magandang umaga pong muli. Thank you, Mr. Yoso. Thank you, seryoso. DZXL Ulat Trapiko. Alright, it's the boy from the outside coming inside. Bye. Bye-bye natin ngayon si Rambo Labay. Saan ka bumabay? Bye-bye. Ay, kasama nga, Weng, kung iyong maririnig ang Ang alin? ito, Alam ko title niyan. Awit ng Barkada. Di ba? alam mo na kung saan ako nakapwesto ngayon. Oh, Nakadilaw ang mga nasa paligid ko. bakit may programa ba dyan na gagawin? Di ba nasa Cebu? Ha? Siya lang wala rito eh. Eh, sabi nga sa Cebu ang... Ba't na sila napunta? Mali ata pinuntahan nila. Wala nga dyan, di ba sa Cebu? Eh, siya ang mali. Ha? Siya ang mali. Yung nasa Cebu ang mali. Ha? Uy, huwag kang ganun ha. Pag sinabi mong siya mali, maraming mga tao nasa likod niya. Ha? Na magkamali rin. Hindi nga, saan ka nga? Sa EDSA ka? Ang nasa Cebu ang mali. Yung nasa likod niya. Ito yung original kasamang Weng. Maraming mga dito. Maraming pare. At Ano yan? EDSA Shrine. EDSA Shrine. Okay. Oh. EDSA People Power Monument ka. Monument. Okay, so Monument. magkaiba po kasi yun mga kasama. Oh, yung EDSA Shrine, yun yung katabi ng mall. Yeah, that's right, paring Weng. Itong EDSA People Power Monument, Doon eh, sa katabi Melo. ni Rambo. Yan. Oh. Hindi, Original yung Camp Aguinaldo. ayan. Malapit sa kampo. Sa gilid yan. Yung may, ano yung social na, kwan dyan? White Plains. White Plains. Oo. White Plains. Ay, So ano yung ginagawa nila dyan ngayon? So meron ding EDSA People Power 3 at 3 ano? may mga madre dito, may mga bulan. So parang kwanto, holistic celebration. District Celebration. Oo, ito yung Misa naman. palala. At nandito yung dating presidente natin at naging chief of staff din si General Fidel Ramos. Mamaya dadalo dahil malungkot ang Uy. araw na ito. Andyan siya ngayon? Mamaya dadalo siya kasama mo yung kahapon ay tumalo rin. Inaasahan na dadalo si Uy. dating presidente. Ang gwapo-gwapo niya mamaya doon sa dulaan nila ng EDSA Revolution. Dahil ang gaganap sa role niya ay walang iba kundi yung kamukha namin ni Buddy, si Dingdong Dantes. Diba? Kaya lang ang problema, hindi yata mataas tumalon si Dingdong. Oh, yun na lang. Walang tabako. Wala. Yung taloy ng trapiko dito sa EDSA People Monument, padayat tuloy-tuloy ang usad magkabilang panig o patungo sa bahagi ng monumento, ganun din sa bahagi ng Makati dahil walang pasok yung mga estudyante ay maluwag yung lansangan dito sa kahabaan ng EDSA kung saan ay nagpapatuloy yung programa pa rin dito sa People Power Monument. Monument, yan. Any moment now, tuloy-tuloy hanggang ano oras yan, Rambo?
kasama nga Until what time yung merong programa dyan sa EDSA? tanghali siguro ito. Oo. Hanggang tanghali itong programa magsisimula sa 8. Kinasaan si Fidel Ramos ay nandito yung dating DAR Secretary at Governor Obed Pagtanganan at iba pang mga dating mga opisyal ng gobyerno. Di pumupunta si Senator Enrile dyan? Malamang siguro na pupunta rito. Ang tabayanan ko rito kasama ng body. Yung mga figure dati, Senator Honasan. Honasan, yan. Asan si Honasan? Yan. Hanap kung pupunta pa rito mamaya si Senador Honasan at si Senador Juan Ponce Enrile. Yun. Yan. Okay, sige. So, So ngayon is that's a holistic, may konting religious celebration yan. oo. At ano ang ating pwedeng ipamamahagi ngayong MOTTO mo? Ang aking MOTTO ko, pero makikita mo sa mga pader dito yung mga eksena nung 28 taon na ang nakakilipas kasama mga weng, yung mga litrato. Ang aking MOTTO ko or motto, atin ko yan kay Professor Eric San Juan, ha? Nakikinig yan si Professor Eric San Juan, Joey D. Guzman, at belated boy, Betty Boy, si Val Gonzalez, at si Edmar Estabilio. Motto, honesty makes a good man's life easier, but wicked man will cause his own downfall. Downful? Downful. Okay. So, para ma-fully understand natin, siguro by Tagalogin natin. Tagalogs! Tagalogs kasamang weng at body. Ang pagiging tapat ay may makatumbas ng magaang pamumuhay, subalit ang hindi pagiging tapat ay nagiging dahilan ng maraming pagkabigo sa buhay. Di ba, Mr. President? Alright, thank you for that. MOTTO mo. Here is the Code Koto. Tapatan natin. Bye. Listen. It's about love pa rin because pagmamahal ay dapat buhay pa rin kahit ngayong 28 years nang lumipas ang panahon kung saan nagmahal ang galunggong. Kailan pala nagmahal ang... Di ba? Ganon din yun? Pagkatapos ng EDSA, nagsibahalan na lahat eh. No? Nagmahal na yung galunggong. Hindi namin... di ba? Nakilala natin si Gigi. Alright. Code Koto. Ang sabi ni Boy, ang mga babae raw parang damit. Madaling palitan. May reserba pa. Pero sabi naman ni girl, talaga? Kayong mga lalaki, parang accessories. Pwedeng sabay-sabay. Is that the... Pwede ba? Pwede daw ba? Accessory? Parang sabay-sabay gamitin ba? Pwede sabay-sabay. Bye, salamat sa imo, bye. Happy... Kalimutan tuloy. Napaisip ka dun sa ating kot-kot Na-realize mo na mukhang naluloko ka na ata. Kayong mga bading o bakla, maaaring umihi ng sabay-sabay. Si Rambo Labay ho nagsabi niyan ha, mga friends natin, mga wala ho akong kinalaman dyan. Pakiulit kayo, sinabi mo? Kayong mga bading, pwedeng umihi ng sabay-sabay.
Joseph. Matinding tama nito. EDSA 1 pa naman ngayon. Bay, salamat sa imo, Bay, ha? Bahala ka na kayo. Kwan dyan, bahala na kayo. Thank you, Rambo Labay. Kasamang Weng at Buddy, kasama mo sa taba ng EDSA. Silvestre Labay. Tatang, RMN. Salamat, Rambo Labay. Live from the area of EDSA Shrine, EDSA People Power Monument dyan ho sa may White Plains. EDSA. Thank you. Dire-diretso mga naglalagablab ng mga balitang tatakaremen ang inyong napakinggan. Dito lamang sa DCXL 558. Ngayon po umaga ng Martes, Feb 25, 2014. Naman nyo sa serbisyo publiko from the city of Zambol is el primo hermano Weng de la Peña. From the province of Occidental Mindoro, mabuhay. Ako po si Buddy Obera. Kami ho ay Tatak RMN. Naglalagablab na mga balita. Subayin niyo ang 5 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila sa ating bansa.